Ayan, breaking news mga kababayan. Yun pong fixing the term bill nitong si Senator Chis Escudero mga kababayan ay iniakyat na po dyan sa plenaryo ng Senado mga kababayan. So, nung nakaraang araw nga po mga kababayan ay inaprubahan dyan po sa Senate panel yun pong panukalang batas ni Senator Chis Escudero na yung layunin nga po noon ay gawing 5 taon o palawigin sa 5 taon yun pong magiging panunungkulan ng atin pong mga barangay officials. So ngayon nga po nasa plenaryo na ng Senado at pinag-uusapan, tinatalakay po o tinalakay na kung talaga bang ipupuspon po nila, itutuloy nila, aprobahan po nila at gagawin po nilang ganap na batas. Ito pong panukala ni Senator Chis Escudero. Ito po mga bayan, inaprubahan ng Senate Committee on Local Government ang mga panukalang batas na naglalayong ipagpaliban ang nakatakdang November 2026 Barangay and SK elections at ayusin ang termino ng mga barangay at SK officials. Pinangunahan ni Senator Chis Escudero ang hearing. Ayon sa kanya, ang kanyang Senate Bill 2387 ay hindi lamang simpleng extension. Yun po yung sabi ni Senator Chis Escudero. O ang postponement ng termino, kundi naglalayong itakda sa 5 taon ang termino ng mga barangay at SK officials. So, ano po ang masasabi po ninyo dito mga kababayan sa ipinanukala nitong si Senator Chis Escudero na palawigin sa 5 taon yun pong magiging panunungkulan ni Kagawad at ni Kapitan maging ng mga miyembro ng Sangguniang Kabataan. 5-year in 1 term. Payag ho ba kayo doon? Na palawigin sa 5 taon? Sa atin po, walang problema kung palawigin sa 5 taon. Basta't nagtatrabaho ng maayos, yun pong isang barangay officials. Papaano naman kung yung isang barangay official ay hindi po nagsiservisyo ng maayos, puro kabulastugan yung ginagawa, hindi kawawa yung isang barangay na yung nailuklok po nilang leader ay sabi nga sa Bicol, para hubog. Manginginom, pambihira. O, kawawa talaga. Pagka yung isang barangay officials, hindi nagsiservisyo ng maayos, tapos palalawigin ng 5 taon, yung kanilang panunungkulan, di maghihintay pa tayo ng 5 taon para sila ay mapalitan sa pamamagitan ng eleksyon. Mga kababayan. So, pabor po tayo, basta yung barangay officials ay matino, mga kababayan. Ituloy natin. Layunin nitong magkaroon ng mas matatag at tuloy-tuloy na pamamahala sa barangay. Maiwasan ang paulit-ulit na postponement ng local elections at mabigyan ng sapat na panahon ang mga local officials para sa long-term community development, disaster response, peace and order at iba pang programa mga kababayan. Ito po yung epekto sa DSKE 2026. May epekto pala. Yun po nga pag naipasa itong panukala ni Senator Chis Escudero, ito po yung magiging epekto. Bagamat ang pangunahing layunin ng panukala nitong si Senator Escudero ay pagpipix ng termino ko mga kababayan. Sinabi niyang natural, natural na magiging epekto nito yung postponement ng nalalapit na halalan ngayong November 2. So alam po niya talaga na mapupuspon itong barangay at SK election na itinakda ng salig ng batas ayon sa Republic Act 12232 November 2, 2026. So talagang apektado po yung schedule nito mga kabayan.
Gayon pa man, ang postponement ng BSK ay kailangan pa ring talakayin at pagbutuhan ng buong Senado dyan po sa plenaryo, mga bayan. So talagang pagbubutuhan po ng mga senador, yan pong patungkol sa postponement sa pagpapaliban ng BSK. Kung sila po ay papabor, kung sila po ay tututol na ipagpaliban ito pong barangay at SK election. So talagang marami pong nagpapaepal dyan. Maraming nagpapaepal na sabi po nila dapat pong ipuspon itong barangay at SK election, mga bayan, para daw ho makatipid yung atin pong gobyerno. Talagang may mga barangay officials na gusto po na mapuspon itong BSK para po ma-extend yung kanilang panunungkulan. So, good news po yan sa mga sa mga barangay officials na tatakbo, mga incumbent barangay officials nakakandidato muli sapagkat maiiwasan po yung kanilang paggastos sa eleksyon, mga bayan. Hindi sila gagastos, pero yung kanilang panunungkulan ay tuloy-tuloy, mga kababayan. Talagang good news po ito sa mga kasalukuyang nakaupo. So, sa panig naman po ng COMELEC, ito po yung panig ng COMELEC, mga bayan. Ayon kay COMELEC Chairman George Irwin Garcia, ang Kongreso ang may kapangyarihan magtakda ng termino ng mga barangay at SK officials. So talagang nasa nasa Kongreso, nasa mga mambabatas, yun pong desisyon o talagang sila po ay may otorisado sa pagbabago ng termino ng mga barangay officials, ng mga SK, ng termino po nila kung palalawigin po ng mga mambabatas sa kung ilang taon yung gusto nila. Nasa kapangyarihan po yan ng mga mambabatas, mga kababayan. Pero, yung postponement, mga kabayan, ay wala silang karapatan na ipospon ang barangay at SK election nang walang sapat o mabigat na kadahilanan, mga kababayan. Ito pa po. Nanawagan din itong si Chairman Garcia na magkaroon ng malinaw na desisyon pagsabit ng September kahit sa ikalawang linggo nito kung matutuloy o hindi ang 2026 BSK. So kaya pala, mga bayan, kaya pala minamadali diyan po sa Senado yung pagpasa ng panukalang batas ni Senator Chis Escudero sapagkat ito pong COMELEC ay meron pong pakiusap sa atin pong mga mambabatas na kung baga maaari sa ikalawang linggo ng September ay sana meron ng desisyon yung atin pong mga mambabatas kung kanilang ipagpapaliban o itutuloy itong November 2, 2026 barangay at SK election, mga kababayan. So talagang naghihintay din po ito pong COMELEC. Samantala, naghain din si Senator Amy Marcos ng panukalang batas na ilipat sa November from November 2026 patungo po sa Oktubre 2027. So magkaiba pong panukalang batas yun pong nakahain diyan po sa Senado, mga babayan. Yung kay Senator Chis Escudero, yung layunin po nun gawin yung barangay at SK election sa 2028 ng November. Pero dito po sa panukalang batas ni Senator Amy Marcos, ang gusto po niya idaos yung barangay at SK election sa 2027 pa ng Oktubre, mga kabayan. So magkaibang version po yung naandyan sa Senado. Isa sa mga dahilan na binanggit ay pagkakatapat ng natakdang halalan sa All Souls Day. Gayon din ang malaking gastusin ng mga botante sa pagbiyahe pauwi sa kanilang probinsya. Ayon sa kanyang panukala, ang postponement ay maaaring makatulong upang mabawasan
ang financial burden ng mga pamilya at mabigat ang umabigyan ang mga botante ng mas maraming panahon upang ayusin o ilipat ang kanilang voter registration. So, hindi po ako sang-ayon dito sa sinabi ni Senator Amy Marcos na para daw po tawag dito para daw po yung mga babiyahe ay makatipid, maiwasan yung gastos ng mga kababayan po natin. Hindi po tayo hindi po tayo sang-ayon mga kababayan. Sapagkat kung titingnan po natin, hindi ba uuwi po yung atin pong mga kababayan, lalong-lalo na yung mga kababayan po nating Katoliko, para po sa pagbisita po nila sa puntod ng kanilang mga yumao, November 1 yung di ba? November 1, tapos kinabukasan, eleksyon. So, sa kanilang pag-uwi, mga kabayan, ay dalawa pong activity yung kanila pong matatapos, yung kanila pong madadalawan, mga kabayan. Isang uwian lang yon. So, para sa akin na mas makakatipid yung atin pong mga kababayan na mga taga-probinsya, tapos lumuwas ng Maynila at doon nagtatrabaho sa Maynila. Tapos pagsapit po ng November 1 ay uuwi sila para sa tinatawag na araw ng mga patay, na kung saan yung mga kababayan po nating Katoliko ay talagang panata na nila yun pong pagdalaw sa puntod ng kanilang mga yumao. So uuwi po sila, siguro mga October 31 ay bibiyahe na sila para kinabukasan November 1 makapunta sila makadalaw sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Kinabukasan, mga kabayan, ay makakaboto pa sila. So sa isang uwian ay dalawa pong aktibidad yung kanilang pwedeng madaluhan. Nakatipid, mga kabayan, di ba? At alam niyo ba na may hiniling itong si Comelec Chairman Garcia nung nakarang araw na kung pwede yung November 3, yung November 3 ay hiniling ng Comelec sa ating pong Pangulo na sana ay ideklara na holiday. Ano ang dahilan ng Comelec, mga kababayan? Para daw po hindi agad bumiyahe yung mga kababayan natin na uuwi. Halimbawa, bumiyahe sila para dumalaw sa kanilang mga mahal sa buhay. Tapos kung may pasok sila ng November 3, siyempre, mga November 2, uuwi na sila o hindi sila makakaboto. Kaya hiniling po ng Commission on Election sa pamamagitan po ni Chairman Garcia na kung pwede ay ideklara na holiday yun pong November 3 para masiguro po nila na lahat ng uuwi ay makaboto pa sa November 2, 2026 at hindi agad mapilitan na lumuwas ng papunta sa Maynila, mga kababayan. So ganun pa man, mga kababayan, ang sabi po ng chairman ng Comelec, nasa 8 billion. Tanda, 8 billion, hindi million Mantakin nyo kung gaano po kalaking pera yon yung nagastos na ng Comelec. Tapos masasayang lang dahil sa pagpuspon po nila ng nakatakda na barangay at SK election. 8 billion nagastos na po ng Commission on Elections mula sa 19 billion na pondo ng Comelec. So masasayang po yung ibang mga kagamitan o mga inihanda na ng Comelec. Katulad nga po, di ba? Pagka tayo ay boboto, pupunta tayo sa porsyento, may mga nakapaskil po sa labas ng pintuan na mga pangalan, di ba ngayon ay tawag dito? Nilagyan po nila ng larawan o picture ng mga botante, kung sino yung nasa tapat ng picture, di ba? Yun yung pangalan. Halimbawa, ako si Juan de la Cruz. Nasa gilid ng pangalan ko yung akin pong picture. O, di ba dati pangalan lang, di ba? Pangalan lang yung nakalagay. Pero ngayon ay nag-improve na yung Comelec, mga kabayan. Nilagyan na po nila ng larawan kahit maitim.
O kahit maputi ka, pero pagdating doon ay maitim ka. Ang iba nga ay hindi na makilala ha. Yung kanilang muka. Oh. So yun po yung mga isa sa pinaghandaan at naimprenta na po, nagawa na po ng atin pong Commission on Election mga bayan. So yun po ang isa sa mga masasayang kasi siyempre pagka napos po yung eleksyon, madadagdagan yung atin pong mga butante. O, siyempre magbabago po yung mga nasa nakalagay doon sa listahan mga kababayan. So ganun pa man mga kababayan ay abangan po natin kung ano po yung kahihinatnan nito pong barangay at SK election, kung mapupuspon ba kung matutuloy mga bayan. Pero ganun pa man, ito po pakinggan at panoorin po muna natin ito pong sinabi mismo ni Senator Chis Escudero mga kababayan dyan po sa plenaryo ng Senado. Ito po. Given permission of the chairman of the Committee on Local Government, Senator J.B. Arcito, I have the honor to sponsor the measure. Mr. President, distinguished colleagues, the Constitution fixes the term of elected officials with one express exception under Article 10, Section 8. Barangay officials whose term Congress is empowered to determine by law. In Macalental versus Senate, the Supreme Court explained that this explicit delegation reflects a constitutional judgment that term length involves policy considerations appropriately resolved through legislative process. The High Court further explained that such a judgment entails balancing continuity against accountability, weighing administrative efficiency against democratic change, and considering local governance needs and responding to the changing times. That is the policy judgment which the present measure asks us to consider. Whether as a matter of policy, a 5-year term provides a better governing window than a 4-year term presently provided for by law. The same question presents itself with respect to members of the Sangguniang Kabataan, whose term of office now coincides with that of barangay officials under Republic Act No. 12232, who likewise play a key role in local governance as the institutional voice of the youth in every barangay. Having heard the views of stakeholders both for and against, the committee has concluded that the 5-year term strikes the better policy balance and accordingly submits the present measure for consideration and approval of this chamber. A 5-year term accounts for the transition of organizational work required at the start of every administration, while providing barangay and SK officials a longer, uninterrupted period to formulate, implement, evaluate, and refine their programs for the next electoral transition. So yan po mga kabayan yung naging pahayag nitong si Senator Chis Escudero dyan po sa plenaryo ng Senado. Talagang desidido na maipasa itong kanyang panukala na gawing 5 taon itong magiging panunungkulan ng atin pong mga barangay officials sa isang termino. Ibig sabihin, sa isang termino ay 5 taon po yung magiging panunungkulan ng ating pong mga barangay officials. Ibig sabihin din po, every 5 years na. Every 5 years bago muli magkaroon ng eleksyon. So sumatotal mga bayan, yung mga first timer na tatakbo, kung sakaling maipasa ito ni Senator Chis Escudero, magiging 15 years yung magiging panunungkulan lahat-lahat ng isang barangay official sa parehong posisyon mga kababayan. So ganun pa man mga kababayan ay abangan po natin kung tuluyang maipapasa itong panukala ni Senator Chis Escudero. Thank you so much po mga kababayan. Magandang araw po sa inyong lahat at salamat sa inyong panonood.